Ngayon ay nasa 15 kabanata na tayo ng mga bilang at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Dito pinag-uusapan ang tungkol o ang mga tuntunin tungkol sa mga handog. Ang nakaraang kabanata ay tungkol sa mga parusa. Nabanggit doon kung paanong ang mga edad 20 pataas ay nakatanggap ng kanilang parusa na hindi sila makakapasok sa lupang pangako. Mga Israelita ay nasa ilang at patuloy sila sa paglalakad, nagpatuloy sila sa paglalakbay. At naroon ang kanilang pagkakatanggap ng parusa mula sa Panginoon na sila ay mamamatay lang din naman sa ilang. Ngunit ang mga sumunod na henerasyon ay hindi nakatanggap ng ganitong parusa. Kahapon din ay nabanggit sa kabanata na ating nabasa kung paano ang susunod na henerasyon ay dadalhin pa rin ang kabigatang loob dala ng kanilang kasalanan. Sabi sa 33, ang mga anak ninyo ay magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ibig sabihin, ang susunod na henerasyon ay hindi lamang nila makikita ang kamatayan ng kanilang mga magulang, kundi bibit-bitin din nila ang resulta ng kanilang pagkakasala. Maaaring mga Israelita noong araw ay hindi alam ang kanilang gagawin. Kaya kaninang umaga, nang ako'y papunta dito, ay napaisip ako ng isang halimbawa. Dumating sa pagkakataon na nagkaroon ako ng hindi magandang relasyon sa aking mga magulang. Napakalakas ng aking rebelyon sa mga panahong iyon. Sa loob ng kalahating taon ay hindi ako tumanggap ng pera mula sa kanila. Naisip ko na meron naman ako mga kaibigan. At hindi naman ako nag-aaral ng mabuti dahil nagtatrabaho ako bilang part-time. Isang araw ay dumating ang aking ama. At sinabi niya na humingi ako ng pera sa aking nanay. Bilang isang rebeldeng anak ay naisip ko na hindi ko naman ito kailangan. At doon ko napagtanto na hindi maganda ang aming relasyon. Ngunit dumating din sa pagkakataon na pumunta ako sa aking nanay upang humingi ng pera. At doon ko tinigil ang hindi magandang pakikitungo sa kanila. Sa kabilang banda, pagdating sa mga Israelita ay hindi nila alam ang kanilang gagawin. Hindi nila alam kung paano tutugon sa Panginoon. Araw-araw lamang silang naglalakad sa ilang, ngunit sa dulo ay nandun ang kamatayan.
Sa ganitong sitwasyon nila, nagsimula ang Panginoon na mangusap sa kanila. Ito ay magandang ideya na dapat nating maintindihan. May mga pagkakataon na kapag tayo ay nasa ganitong sitwasyon ay naiisip natin na wala nang solusyon. Hindi natin alam kung anong gagawin, hindi natin alam kung anong dapat isipin. Kung kaya naman sa kabanatang ito, ang ating pamagat ay matapos ang pagpaparusa, paniguradong mayroong daan palabas mula sa problema. Ang ating relasyon sa Panginoon ay maaaring umayos. Maaari tayong magkaroon ng pag-asa maging sa pakikitungo sa iba. Mula verse 1 hanggang 21. Alamin ang handog sa Panginoon at alamin ang biyaya ng Panginoon. Iyon ang ating pamagat sa ating unang talata. Sabi doon, sinabi ni Yahweh kay Moses, ganito ang sabihin mo sa Israel, pagdating ninyo sa lupang ibibigay ko sa inyo, maghahandog kayo kay Yahweh. Sa mga panahong iyon ay hindi maganda ang relasyon ng Panginoon ay ng Israel sa Panginoon at hindi malaman ng mga tao kung paano nga ba sila magkakaroon ng interaksyon sa Kanya. Kung kaya naman Diyos na mismo ang gumawa ng paraan kung paano nga ba sila magkakaroon muli ng koneksyon. Nais ng Panginoon na mangusap sa mga Israelita. At kanyang sinabi kung ano nga ba ang maaaring mangyari matapos ang 40 taon. Sa isang banda, ito ay para mangusap sa susunod na henerasyon. Ito ay para kanilang maintindihan na ang pangako ng Panginoon ay nandoon pa rin. Ngunit madalas, tuwing tayo nangungusap sa mga mas batang henerasyon o mas batang bata, ito ay para mangusap din sa mga mas matanda. Kung tutuusin, may mga pagkakataon na maging sa ating cell group ay hindi natin alam kung paano tayo mangungusap sa ating mga cell member. Madalas, ang pinakamadaling paraan ay ang magparinig sa pamamagitan ng pagtuturo sa cell member ng iyong cell member. Kaya dito sa chapter na ito, nakita natin kung paano nangusap ang Panginoon at nagkaroon ng interaksyon sa mas batang henerasyon at maging na rin sa mas matandang henerasyon. Ang mga mas matatanda ay nakatanggap na ng kanilang parusa at nais silang tulungan ng Panginoon kung paano
magkaroon pa rin ng kaginhawaan sa kabila ng pagkakatanggap ng parusa na ito. Makikita natin dito ang pag-ibig ng Panginoon. Naroon na binigay pa rin ng Panginoon ang ulap upang magbigay gabay sa kanila. Nananatili pa rin totoo ang pangako ng Panginoon para sa mga Israelita. Naroon ang biyaya ng Panginoon na hindi man lang nasira ang kanilang mga damit at mga sandalyas. Naalala ko nung ako ay nagtatrabaho pa, ay kailangan kong magpalit ng sapatos matapos kada ikatlong buwan. Madalas ay mabilis masira ang aking mga sapatos. Kaya lagi ako nagpapalit ng sapatos. Ngunit nakikita natin dito sa paglalakbay ng mga Israelita, sila ay nasa 2 taon na, ngunit hindi pa rin nasisira ang kanilang mga sandalyas. Maging sa nakaraang kabanata ay nakita natin sa verse 25. Bukas, magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula, lumigid kayo sa ilang sapagkat ang mga Amoreo at Kananeo ay nasa kapatagan. Naroon ang pagbibili ng Panginoon na mayroong mga kaaway at hindi na dapat sila magpatuloy. Gayong nakatanggap ng pagpaparusa ang mga Israelita sa panahon na iyon, ay naroon pa rin ang kanyang pag-aalala at paggabay sa kanila. Ang pag-ibig ng Panginoon ay nasa mga Israelita pa rin. Ngunit hindi ito nakikita ng mga Israelita. Hindi ito nakikita ng mga tao. Naroon pag-iisip na wala ng pag-asa. Kaya naman sa panahon na hindi na nila alam kung anong gagawin, ay nangusap ang Panginoon sa kanila at binigyan sila ng pag-asa, binigyan sila ng paraan kung paano makaaalis sa ganitong sitwasyon na mayroon sila. Ibinahagi ng Panginoon ang panuntunan o ang mga tuntunin tungkol sa mga handog. Ito ay naiiba sa iba pang mga handog na nabanggit na ng Panginoon. Unang pagkakaiba ay nabanggit sa verse 3. Sabi doon, maghahandog kayo kay Yahweh. Anumang ihandog ninyo mula sa inyong mga kawan, maging handog na susunugin, tanging handog bilang panata, o kusang handog kung panahon ng pista. Sa libro ng Levitico, nabasa natin ang detalyadong paraan ng pagbibigay handog. Ngunit pagdating sa kabanatang ito, ay mababasa natin ang panibagong version. Nabanggit dito na sa kanilang pagbibigay ng mga handog na susunugin, sinabi sa verse 5 and 6 na kailangan itong magkaroon ng pinong harina na minasa sa 1 at 3 litrong langis at 1 at 3 litrong alak.
Sa makatuwid, ang handog na susunugin ay mga handog lamang na susunugin. Noong nakaraan, iba ang pagbibigay handog ng butil. Mayroon itong eksaktong sukat. At ito ay nangangahulugan lamang na sa sukat na ito ay marami sila dapat na ibigay. Nabanggit doon ang pagbibigay ng handog, ng butil, na bunga ng kanilang pagtatrabaho. Ibig sabihin ay kailangan nilang magbigay handog sa Panginoon, magbigay papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pagkilos o paggawa. Ibig sabihin, itinuturo ng Panginoon sa henerasyong iyon na dapat silang magbigay kaluguran sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang paggawa. Isa pa ay sabi sa verse 14, ganito rin ang gagawin ng dayuhang nakikipamayan sa inyo kung nais nilang mag-alay ng mabangong handog kay Yahweh. Isa lamang ang tuntuning susundin ninyo at ng mga dayuhan sa habang panoon. Kung ano kayo sa harapan ni Yahweh ay gayon din ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Paano nagkaroon ng mga dayuhan sa kampo ng Israel? Dito ay makikita natin na maaring nang lisanin ng Israel ang Ehipto ay may mga dayuhan ng sumama sa kanila. Kung kaya naman sinabi dito ng Panginoon na ang mga dayuhang naninirahan kasama nila ay kailangan ding gawin ang mga tuntunin na ito pagdating sa mga handog kay Yahweh. Ito ay para din maisama ang mga henerasyon na galing sa kanila. Ito ay nangangahulugan lamang na ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy nilang makakasama kahit sa susunod na henerasyon. Sa verse 22, mababasa natin ang tungkol sa handog ng kasalanan para sa mga kasalanan. Subalit kung sakaling nakaligtaan ninyong tuparin ang alinman sa utos ni Yahweh na sinabi kay Moses, buot sa pusimliwa hanggang sa wakas, ang buong bayan ay maghahandog ng isang toro bilang handog na susunugin, kalakip ng handog na pagkaing butil, at isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Dito ay kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan ay kailangang maghandog.
Ibig sabihin, pagdating sa handog, pagdating sa pagbibigay ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay naroon pa rin ang tuntunin na dapat sundin. Pagdating sa handog na para sa kapatawaran ng kasalanan ay mapapansin natin na dapat pa rin itong samahan ng handog na susunugin. Kailangan magbigay ng isang toro bilang handog na susunugin. At naroon din ang pagbibigay ng isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Naroon din ang pagbibigay ng handog ng pagkaing butil. Ibig sabihin, pinapakita lamang nito na kailangan nilang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, sa kanilang pagpasok sa lupang pangako, ang paghahandog ng para sa kasalanan ay may kasamang handog na susunugin, handog na butil, at handog na para sa kasalanan. Sabi sa verse 26, ang buong Israel at mga nakikipamayan sa inyo ay patatawarin sapagkat ito ay pagkakamali nilang lahat. Ibig sabihin, sa mga ganitong pagkakasala, ang lahat ay maaaring mapatawad. Kumpara sa mababasa natin sa Levitico, sa kabanatang ito ay mapapansin natin kung paanong mas malawak ang pagbibigay biyaya ng Panginoon. Dahil naroon ang pagdagdag sa mga dayuhan na nakikipamayan sa kanila. Ang mga Israelita ay mayroong ideya na napaka-istrikto ng Panginoon. Ngunit makikita natin dito ang pag-ibig at ang biyaya ng Panginoon para sa kanila. Na maging sa kanilang pagkakasala ay napakatindi at napakalaki pa rin ang kanyang biyaya. At sa kabanatang ito ay nabasa din natin kung paanong may isang tao na nagkasala nang hindi sinasadya.
mayroong isang tao na nagkasala sa araw ng pamamahinga. At idinulog nila kay Moses kung ano ang dapat na gawin pagdating sa sitwasyon na ito. Sa mga sumusunod pa na verses, lalo na sa verse 37 hanggang 41, itinuturo ito kung paanong dapat tayo sumunod sa Panginoon at patuloy na ipamuhay ang imahe na nais niya at nang ayon sa kalooban niya. Sa bahaging ito ay ilang beses ng Panginoon na sinabi ng Panginoon na siya si Yahweh. Sinasabi niya doon na ako si Yahweh. Dito mauunawaan natin na maging sa pagbibigay ng tuntunin ng Panginoon, dapat nating maintindihan na mahal tayo ng Panginoon at dapat natin siyang tingilain at tignan bilang Panginoon. Sa kabanatang ito, makikita natin ang biyaya ng Panginoon. Makikita natin kung paanong ibinababa at binabawasan niya ang dapat sanang kaparusahan na nararapat para sa mga Israelita. Sa kanilang pagbibigay handog at sa kanilang paghingi ng kapatawaran ay naroon ang biyaya ng Panginoon at binabawasan ng Panginoon ang dapat sanang kaparusahan na matanggap nila. Laging naroon ang biyaya ng Panginoon. Sa Biblia, nabasa natin kung paano sinabi ng Panginoon na patayin ang mga taga-Kanaan. Ngunit ang biyaya niya ay na kay Rahab. Dumating din sa panahon na kailangan nilang patayin ang mga taga-Moab. Ngunit ang biyaya ng Panginoon ay nasa ilang tao ng mga Moab. Kung kaya naman dito natin mauunawaan na laging mayroong pag-asa at biyaya sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung paanong ang tao ay maaring mahulog sa kasalanan. Ngunit naroon pa rin ang patuloy na pag-asa ng Panginoon na ang kanyang mga anak at ang kanyang mga tagasunod ay hihingi pa rin ng kapatawaran sa kabila ng mga kasalanang ito. Madalas ay ibinababa na lang Panginoon ang kanyang standard.
Kung matatandaan natin, minsan sinabi niya na kahit isang tao na lamang ang makikita niyang banal, ay patatawarin niya ang buong bayan. Kahit isang tao lamang na banal ay kanyang patatawarin at kanyang proprotektahan ang isang bayan. Ngunit sa ganitong mga sitwasyon ay hindi alam ng mga Israelita kung anong dapat gawin. Kung kaya naman Diyos na mismo ang nangusap sa kanila. Siya na mismo ang nagbigay daan, siya na mismo ang nagbigay ng solusyon para sa kanilang problema. Dito natin makikita kung gaano kalaki at kalawak ang pag-ibig ng Panginoon. Kung tutuusin, ganito din dapat ang ideya o pag-iisip na mayroon tayo sa ating pagtatrabaho. Kailangan nating maunawaan kung paano binibigyan din tayo ng biyaya ng ating mga katrabaho o kaya boss. Maaring meron silang mga dahilan sana para tayo'y masisante, ngunit patuloy pa rin nila tayong tinatanggap at patuloy pa rin tayong pinagtatrabaho. Maaring makagawa ng mali, ngunit meron pa ring daan para makabalik, meron pa ring daan para sa pag-asa. Ganito din pagdating sa ating relasyon sa Panginoon. Sinasabi ng Panginoon kung ano ang maaaring mangyari matapos ang 4 na buong taon. Ito ay para magbigay pag-asa sa mga Israelita. Naway tulungan tayo ng Panginoon na maintindihan ang ideyang ito at maintindihan ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito, na sa kabila ng pagpaparusa at kahit pa sa matapos matanggap ang pagpaparusa ay mayroon pa ring daan para sa kapatawaran, mayroon pa ring daan para makapanumbalik sa Panginoon. Ating purihin ang Panginoon. Diyos siyang puno ng biyaya. Naway dumulog tayo sa Kanya at lalo pang tanggapin ang pag-ibig at biyaya na nagmumula sa Kanya.
salamat sa iyong biyaya na patuloy mong binibigay sa amin. Panginoon, pinapasalamatan ka namin at pinupuri. Maraming salamat na sa pamamagitan ng mensaheng natanggap namin ngayon ay nauunawaan namin ang iyong pag-ibig at biyaya. Panginoon, patuloy mo kaming paliwanagan at patuloy ka naming pinapasalamatan. Sa kahit ano pa mang mga pagsubok na aming kinakaharap ay naroon ang iyong biyaya. Dahil sa iyong pag-ibig at biyaya, ay patuloy kami nagpapasalamat sa iyo. Gamitin natin ang oras na ito na magbigay pasasalamat sa Panginoon. At kung kaya nating ibahagi ang kanyang kabutihan, ay atin itong ibahagi sa iba. Sa mga kapatid nating nakikinig online, kung kasama ninyo ang inyong mga kapamilya o kaya ay kaibigan, ay maaari ninyong ibahagi. Maaari ninyong ibahagi sa kanila kung ano ang mga bagay na nais ninyong ipagpasalamat sa Panginoon.
Panginoon, maraming salamat na sa bawat hakbang na aming nilalakbay ay naroon kang nagbibigay ng biyaya. Aming natatanggap ang iyong paggabay, ang iyong probisyon, ang iyong biyaya. Kaya naman, Panginoon, pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagsama sa amin. Bigyan nating papuri ang Panginoon. Panginoon, pinasasalamatan ka namin. Maraming salamat, Panginoon, na sa pamamagitan ng mensahe ngayon ay patuloy kang nangungusap sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Panginoon, ng iyong hingin ang handog ng mga Israelita ay muli mong isinama maging ang mga dayuhan. Dito'y naiintindihan at natanggap namin ang iyong pangako na walang katapusan. Pangako na aabot maging sa susunod pang mga henerasyon. Dito natanggap namin, Panginoon, ang iyong biyaya ay hindi lamang para sa mga Israelita, kundi para sa lahat ng iyong mga anak at lahat ng iyong mga tagasunod. Para sa ating mga kapatid, maaaring may ilan sa atin na nakagawa ng mali at naroon ang patuloy na pag-aakusa sa sarili, naroon ang hindi pagpapatawad ng sarili at naroon din ang pag-iisip na baka hindi na tayo mapatawad ng Panginoon. Kung ikaw ang taong ito, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso at tayo'y mananalangin. Kahit sa ating mga kapatid na kasama online, ay maaari din ninyong ilagay ang inyong mga kamay sa inyong dibdib at nakikita kayo ng Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon kung kaano tayo, o sabihin natin sa Panginoon kung paano hindi natin mapatawad ang ating mga sarili. Sabihin natin sa Panginoon ang mga akusasyon na ating ibinibigay sa ating mga sarili. Panginoon, aking ipinapanalangin ang mga kapatid kong ito. Ikaw ang Diyos na puno ng pag-ibig at biyaya.
Sinabi mo, Panginoon, na sa aming paghingi ng kapatawaran ay naroon ang iyong biyaya. Sa hindi namin pagpapatawad ng aming mga sarili, sa pagbibigay namin ng akusasyon sa aming mga sarili, alam namin, Panginoon, na ito ay mula sa kaaway. May mga pagkakataon, Panginoon, na hindi kami naniniwala na kami ay iyong mapapatawad. Ngunit sa araw na ito ay tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kagalingan mula sa sitwasyong ito. Naniniwala kami, Panginoon, na kami ay iyon ang pinatawad. Ito ay dahil sa iyo ay laging mayroong pag-asa, sa iyo ay laging mayroong kapatawaran. Pinapanalangin ko, O Diyos, na ang lahat ng akusasyon mula sa kaaway ay mawala. Lahat ng kawalan ng kapatawaran ay mawala. Panginoon, idinadalangin namin ang mga kasalanang ito ay mawala na. Ating ipanalangin na magkaroon tayo ng mas maayos na relasyon sa Panginoon. Ipanalangin natin ang ating mga buhay, ang ating mga puso, lalong-lalo na ang ating interaksyon sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami na naway higit pa naming maintindihan ang iyong biyaya. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga tao na patuloy na nagbibigay akusasyon sa sarili at hindi nakakakita ng iyong biyaya. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, naway pumasok ka sa aming mga puso at naway aming matanggap ang iyong biyaya. Panginoong Jesus, kailangan namin ang iyong biyaya. Kailangan namin ang higit pang pag-ibig at biyaya na nagmumula sa iyo. May mga pagkakataon na hindi namin mapatawad ang aming mga sarili at hindi namin mabigyan ng aming mga sarili ng biyaya na dapat sanang nagmumula sa iyo. Matapos ang paghuhusga at matapos ang pagpaparusa, alam namin na naroon ang iyong pag-ibig, naroon ang iyong biyaya. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga panahon na kami nanghihina. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging humingi ng kapatawaran sa iyo at naway maintindihan namin na naroon lagi ang iyong biyaya upang kami patawarin, upang kami tulungan. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin na hindi mo hahayaan ang kaaway na patuloy na bigyan kami ng mga akusasyon at panghuhusga. Tulungan mo kami, Panginoon, na manumbalik sa iyo. Alam namin, O Diyos, na ang lahat ng pagdidisiplina na aming natatanggap ay para sa aming kapakanan. Ito ay para sa aming kabanalan. Ito ay para sa aming kaayusan. Maraming salamat sa iyong pagdinig sa aming panalangin. Amen.
Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang aming mga kapatid. Naway maging mga tagasunod at mananampalataya na tayo ng Panginoon, na patuloy na magpapasalamat sa Kanya at patuloy na kikilalanin ang Kanyang biyaya. Naway ating maintindihan na ang pagsasalba ng Panginoon ay para sa atin at para din sa mga henerasyon na susunod sa atin. Naway ating mahalin pa ng higit ang Panginoon at magsilbi at maglingkod sa Kanya ng higit pa. Naway lahat ng ating sasabihin, naway lahat ng ating gagawin at mga desisyon na gagawin ay mapangyari at ating gawin para sa ikapupuri ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay aking ipinoproklama na maging sa iyong pamilya at sa mga susunod na henerasyon at maging sa iyong mga anak, espiritual, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon ay naroon ang kanilang pagbibigay papuri sa Panginoon. Ito ang ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Pagpalain kayong lahat. Magandang umaga.